Yuta Okkotsu vs Ryomen Sukuna. Yan nga ang laban na kasalukuyang nagaganap ngayon sa kwento matapos dumating ang binatang sorcerer sa Shinjuku, kung saan nakikipaglaban pa rin ang ating mga bida kontra sa King of Curses. Matapos mapaslang na Higuruma sa duelo niya kay Sukuna, sinubukan ni Yuji na harapin ang kanilang malakas na katunggali. Subalit, sobrang kulang ng kakayahan niya para manalo sa King of Curses. Buti na lamang at biglang sumulpot si Yuta at Rika sa lugar para tulungan sila. Nag-uumpisa pa lamang ang laban, pero sa video na ito, pagkukwentuhan natin ang 3 alas na hawak ni Yuta laban kay Sukuna. Iisa-isahin natin ang mga bentaheng meron ng Special Grade Sorcerer at aalamin natin kung bakit mas malaki ang tsansa ni Yuta na manalo kontra kay Ryomen Sukuna. Ang unang dahilan kung bakit mas malaki ang tsansa ni Yuta manalo laban kay Sukuna ay dahil sa hindi alam ng King of Curses kung ano ang kapangyarihang tinatagli ni Yuta. Hindi niya alam kung ano-ano ang kakayahan na gaya ng binatang sorcerer. Hindi rin alam ni Sukuna na ginagamit ni Yuta si Rika bilang kanyang external storage o sisidlan ng sangkatarbang curse techniques at curse tool. Higit sa lahat, hindi alam ni Sukuna kung ano talaga ang hangganan ng kapangyarihang meron si Yuta. Ang tanging batid lamang ng King of Curses ay ang mga kakayahang ginamit ni Yuta noong kinalaban nito si Yuji. Kabilang dito ang nag-uumapaw na cursed energy, ang pagbalot nito ng cursed energy sa kanyang katawan, ang reverse cursed energy ng binata, at ang bahagyang paglabas ni Rika para tulungan ng kanyang minamahal na si Yuta. Maaaring nalaman niya kay Kenjaku ang kapangyarihan ni Yuta na manggaya ng abilidad ng ibang sorcerers. Pero maliban dito, hindi na alam ni Sukuna kung ilan ang curse techniques na meron si Yuta, kung gaano talaga ito kalakas, at kung ano ang tunay na kapasidad ni Rika. Magiging bentahe ang pagiging sekreto ng kakayahan ni Yuta laban kay Sukuna sapagkat hindi agad makakaisip ang King of Curses ng paraan kung paano niya kakalabanin si Yuta. Kung ating matatandaan, sinabi noon ni Gojo sa laban nila ni Toji na isa sa mga hindi magandang dulot ng pagkakaroon ng curse technique na namana mula sa kanilang lahi at kilala ng buong Jujutsu Society kagaya ng Limitless ay ang pagkalat ng impormasyon tungkol dito. Sa madaling salita, maraming nakakaalam ng gamit ng Limitless, kung gaano kalakas ito at kung ano ang mga kahinaan nito. Dahilan para mapaghandaan at makontra ito ng kanilang mga kalaban. Alam ni Sukuna kung gaano kapanganib ang purple ni Gojo dahil nakita na niya ito noong kinalaban ng sorcerer si Hanami. Alam din ni Sukuna ang epektong nakapaloob sa Unlimited Void dahil nasaksihan na niya ito noong hinarap ni Gojo si Jogo. At siguradong alam na rin ni Sukuna ang kayang gawin ng Limitless dahil naranasan na niya ito sa unang pagtotoos nila ni Gojo. Ang mga kaalamang ito ng King of Curses ang dahilan kaya hindi niya hinahayaan si Gojo na makapagbukas ng Domin Expansion, makabuo ng Purple, at kaya ginamit niya ang adaptation ability ni Mohoraga para kontrahin ang Infinity ni Gojo. Sa madaling salita, malaki ang naitutulong ng impormasyong nakuha ni Sukuna para manalo sa kanyang katunggali, at maaaring mahirapan siya kung ang kakalaban sa kanya ay mga kalibreng kagaya ni Yuta na madaming itinatagong kakayahan. Ang pangalawang alas ni Yuta kontra kay Sukuna ay ang kanyang cursed spirit na si Rika. Kapag kasama ni Yuta si Rika sa pakikipaglaban, anime walang makapigil sa kanila. Kahit ang mga malalakas na sorcerers kagaya nila Drew Black Dawala, Takako Uro at Ryu Ishigori ay walang magawa sa dalawa. Nagtagumpay din noon sila Yuta at Rika na lubhang mapinsala ang special grade sorcerer na si Suguro Geto. Kaya, hindi na bago sa kanila ang makipaglaban sa mga malalakas na sorcerers at curse users kagaya ni Sukuna. Malaki ang maitutulong ni Rika sa pakikipaglaban nila sa King of Curses dahil kasalukuyan nakasanib si Sukuna sa katawan ni Megumi Fushiguro, isang 10 shadow technique user na may kapangyarihang tumawag ng mga Shikigami para makatulong sa pakikipaglaban. Hindi malabong mangyari na kapag naramdaman ni Sukuna nang napapaligiran na siya ng mga malalakas na sorcerers kagaya nila Yuta at Yuji, gagamitin niya muli ang 10 Shadows technique at tatawag siya ng isang Shikigami na makakatulong sa kanya. Maaaring tumawag si Sukuna ng mga Shikigami na maaasahan sa pakikipaglaban kagaya ng Divine Dogs at Piercing Ox. O di kaya ay maaaring maglabas si Sukuna ng iba pang mas malakas na Shikigami. Matatandaan na kapag namamatay o nawawasak ang mga nilalang na nalilikha gamit ang 10 Shadows technique, hindi na sila muling matatawag nila Megumi o Sukuna. Ganun pa man, na ipapasa ang katangian at ang mga abilidad nila sa iba pang Shikigami ng nasabing curse technique. Ibig sabihin, ngayong namatay na si Agito o ang Nue na nagmana ng mga kakayahan ng Great Serpent, Tiger Funeral at Round Deer,
maaaring naipasa ang katangian nila sa iba pang Shikigami ni Sukuna. Ang nakakatakot pa ay kapag namanan ng nilalang na ito ang kapangyarihang tinataglay ni Mahoraga, matapos mapaslang ang halimaw. Sa madaling salita, maaaring ang susunod na Shikigami na gagamitin ni Sukuna ay mas makapangyarihan pa kaysa sa mga naunang Shikigaming na ipalabas ng Ten Shadows Technique. Magiging malaking problema ito sa ating mga bida, pero ang suliraning ito ay maaaring maagapan sa tulong ni Rika. Pwedeng ang Curse Spirit ang humarap sa mga Shikigaming lilikhain ni Sukuna, samantalang si Yuta naman nakakalaban sa King of Curses. Hindi ito katulad ng nangyari kay Gojo na pinroblema pa ang pagharap kay Agito at Mahoraga ng sabay habang kinakalaban si Sukuna. Bukod dito, ang pagkakaiba pa ni Rika sa mga nilalang na nalilikha gamit ang Ten Shadows Technique ay ang pagkakaroon ng Curse Spirit ng sariling isip at sariling galing sa pakikipaglaban ng hindi umaasa sa sorcerer na nagmamay-ari sa kanya. Nagresulta para maitoon ni Yuta ang kanyang atensyon sa pakikipaglaban kay Sukuna nang hindi inuutusan maya't maya si Rika. Kapag ginamit muli ng King of Curses ang Ten Shadows Technique, maaaring makakita tayo ng iba pang malakas na Shikigami. Ganun pa man, makikita din natin kung bakit kinikilala si Rika bilang Queen of Curses. Ang pangatlong alas na hawak ni Yuta ay ang pagkakaroon niya ng iba pang sorcerers na kasama sa pagkalaban sa King of Curses. Hindi katulad ni Gojo na piniling makipagduelo kay Sukuna ng mag-isa, si Yuta ay maraming kasama sa pagharap sa kanilang napakalakas na katunggali. Kasama niya syempre dito si Kusakabe na eksperto sa paglikha ng mga estratehiya sa pakikipaglaban. Si Takuma Ino na mas lumakas pa dahil sa paggamit niya ng Curse Tool na nakuha ang abilidad ni Nanami. Si Choso na bihasa naman sa pakikipagtunggali gamit ang blood manipulation techniques. At higit sa kanila ay ang pinakabida ng istorya na si Yuji na sa ngayon ay nagpakita na ng kahanga-hangang kakayahan sa paggamit ng reverse curse technique. Bukod sa kanila, nagbibigay rin ng suporta kay Yuta ang mga sorcerers na sila Meimei na ginagamit ng kanyang bird strike para umatake mula sa malayo. Sila Wiwi at Kirara na palaging nakahandang kuhain ng mga sorcerers na labis na napuruhan sa laban, at si Shoko na may kakayahang pagalingin ng kanilang mga pinsala anumang oras. Huwag din natin kakalimutan na marami pang sorcerers na nasa panig ng kabutihan ang hindi pa lumalabas para kalabanin si Sukuna. Kasama na dyan sila Togi Inumaki na pwede pa rin gamitin ng kanyang curse speech para kahit papaano'y abalahin si Sukuna. Si Fumihiko Takaba na pwede muling asahan ng curse technique niyang comedian para lituhin ng King of Curses, katulad ng ginawa ng komedyante sa laban niya kay Kenjaku. At syempre, hindi pa rin nagpapakita si Maki Zenin, ang babaeng nagtatagli ng pambihirang pisikal na kakayahan dulot ng kanyang heavenly restrictions. Ang pagkakaroon ni Yuta ng napakaraming kaalyansa at suporta ay isang bintaheng mas magpapataas ng kanyang tsansang manalo kay Sukuna. Sapagkat kahit sinasabi ng marami na hindi kasing lakas ni Yuta si Gojo, mas nakakalamang naman ang binatang sorcerer dahil sa tulong mula sa kanyang mga kasama. Ang pananatiling lihim ng mga curse techniques na nagaya ni Yuta, ang pagtulong ng special grade curse spirit na si Rika, at ang pagsali din ng maraming maabilidad na sorcerers kontra kay Sukuna, ang tatlong alas na meron si Yuta. Kung magiging epektibo nga ito para manalo siya kontra sa King of Curses, ay dapat nating abangan sa mga susunod na kabanata ng istorya.